Masayang dinala ng binata ang asawa sa ospital para manganak, ngunit sa susunod na araw, ang asawa ay naging isang malamig na katawan. Nang iyangat ng asawa ang puting tarp, lahat ay bobo, dahil siya ay lubos na hindi makapaniwala. Ang manliligaw ko ay biglang namatay ng ganoon lang. Simula nang maghiwalay si Sahyun, masaya siyang namumuhay kasama si Songwon. Mas gusto ng biyena ng mabait na manugang na ito, kaya para alagaan ang buntis na si Songwon, nagpa siya ang mga magulang na lumipat sandali sa bahay ng kanilang anak. Sa makatuwid, pagkatapos ng hapunan, ang paglalakad sa bahay ay naging isang pang-araw-araw na bagay. Ito rin ang buhay na laging inaasahan ni Sahyun. Kaya lang, hindi nagtagal ang masasayang araw. Nakikita ko ang iyong sanggol ay malapit ng ipanganak. Plano ni Sahyun na hayaan si Songwon na magkaroon ng sanggol at pagkatapos ay isagawa ang kasal. Sa oras na iyon, ang mag-asawa ay kumuha ng mga larawan sa kasal. Maaari mo ring hayaan ang sanggol na sumali. Gaano kasaya ang eksena ng tatlong magkakapatid na kumukuha ng litrato. Hindi nagtagal, sa wakas ay tinanggap ni Songwon ang sakit. Dahil ang takdang petsa ay 1 linggo ng mas maaga, dahilan para mataranta ang kanyang mga biyenan. Maging ang bag ng mga gamit ay halos nakalimutan. Nakita ni Sahyun ang pagsakit ng tiyan ng kanyang asawa at tuwang-tuwa siyang tumakbo pa uwi. Ngayon ang lalaking iyon ay si Sahyun mula sa nakaraang bahagi. Hindi kasi gwapo. Sabihin na natin pagkatapos magpakasal, tataba ka at magiging ganyan. Masyadong excited din ang biyenan ko. Biglang nagsimulang magkontrata ang katawan. Mukhang hindi rin siya makakasama ng kanyang manugang sa ospital upang manganak ng isang bata. Kaya kailangan ko na lang manatili sa bahay at maghintay ng magandang balita mula sa kanila. Pinaalalahanan din niya ang kanyang anak na bigyang pansin ang kaligtasan sa pagmamaneho. Kung may mangyari, dapat mong agad na ipaalam sa iyong mga magulang. Naghihintay sa pagsilang ng sanggol. 2 matanda ang pumunta sa ospital para bisitahin muli si Songwon. Ngayon ang buong pamilya ay naghihintay para sa pagsilang ng sanggol. Kahit na ang panganganak ay napakahirap, ngunit ang pag-iisip tungkol sa sandaling ito ay nagpapasaya sa akin. Kung tutuusin, malapit nang makilala ng lahat ang sanggol na matagal na niyang hinihintay. Bago pumasok sa operating room, sinabi ng dalaga kay Sahyun na maghintay sa labas para sa kanyang magandang balita. Pero gusto talaga ni Sahyun na makasama siya habang nangganganak. Ang doktor ang may pananagutan sa buntis. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang pamilya na maghintay sa labas, kasi private place yun. Ang mga lalaki ay hindi maaaring payagang tumayo sa delivery room at mag-obserba. Kaya hindi nakayanan ni Sahyun na lumabas ng hospital room. Para bigyan pa ng lakas si Songwon, tumalikod siya para yakapin si Songwon. Mahal kita, tara na. Alam ni Sahyun na ang isang babaeng nangganganak ay parang naglalakad sa isang ghost gate. Hindi siya laging ligtas kasama si Songwon sa loob. Ngunit ang isang sulyap na ito, naging huling palem. Dumaan sa pagsisikap ni Songwon at ng doktor, ang sanggol ay ipinanganak ng napakabilis. Narinig ni Sahyun sa labas ng pinto ang isang sanggol na umiiyak. Sobrang aliw din. Sa oras na ito, tumawag ang aking ama. Gustong magtanong kung kumusta ang sitwasyon. Pagkatapos ay inihayag ni Sahyun ang magandang balita na ipinanganak ang sanggol. Sabihin mo sa kanila, nang marinig ng aking mga magulang ang balita, tuwang-tuwa sila. Lalong nabalisa ang ama kaya tinawag niya ang kapatid ni Songwon. Sinabi rin sa balita na tiyak na aalagaan niyang mabuti si Songwon. Sabihin sa kanya upang makatiyak, binati ng doktor ang ina sa panganganak ng isang sanggol na lalaki. Tiningnan ni Songwon ang kaibig-ibig na sanggol sa kanyang mga bisig. Hindi ko napigil ang maluha. Napakasaya pala ng pagiging ina. Tulad ng paghahanda ng doktor na bigyan ng sanggol ng gatas ng ina. Sa pagkakataong ito, biglang nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari ang buntis. Ako, hindi makahinga? Paano ngayon? Para mabilis na bigyan ng first aid si Songwon. Nais ng doktor na hawakan ng sanggol sa kanyang mga bisig. Pero alam ni Songwon, ito na ang huling pagkikita ng mag-ina. Kahit malapit ng mamatay, tumanggi pa rin siyang bitawan. Hanggang sa mawalan ka ng hininga, hawak pa rin ng mahigpit ang kanyang anak, hinihintay na kunin ng doktor ang sanggol para bigyan ng paunang lunas si Songwon. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat. Ang tunog sa makina ay nagpahayag na ang buntis na babae ay namatay. Walang alam ang mga kapamilya at naghihintay pa rin sila sa harap ng pinto ng delivery room. Naghihintay ng magandang balita sa loob. Nang lumabas ang doktor, agad namang tinanong ni Sahyun kung lalaki ba ito o babae. Ay lalaki ito. Congrats dad, congratulations din, natupad na rin ang pangarap mo. Dahil nag-aalala siya kay Songwon, tinanong ng bagong ina ang doktor tungkol sa kanyang kalagayan.
Sabi ulit ng doktor, nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari si Songwon kaya pumanaw siya. Narinig ito ng mga miyembro ng pamilya. Makalipas ang kalahating araw ay walang sumasagot. Masayang sumasayaw pa rin ang mga tao kagabi. Bakit wala na ngayon? Hindi makapaniwala si Sahyun. Dumiretso sa delivery room. Naging bangkay na ang babaeng mahal niya. Kaya nang iangat ng lalaki ang puting tarp, tuluyan na itong bumagsak. Isang oras na ang nakalipas ay nag-uudyok siya sa kanya. Hindi ko inaasahan na mangganganak lang ako. Nawalan na sana ng buhay si Songwon. Dahil walang paraan para tanggapin ang katotohanan ito, sinabihan ni Sahyun ng doktor na mabilis na magsagawa ng pangunang lunas para sa kanya. Inakala niyang mainit pa ang katawan nito. Ang kamatayan ay hindi maaaring ideklara ng ganoon. Nakikiusap ako sa'yo, kung mayroon kang amniotic fluid embolism, hindi mo ito mailigtas. Amniotic fluid embolism. Ang amniotic fluid ay dumaloy sa aking mga ugat. Wala akong pakialam. Kung mayroon kang oras upang pag-usapan ng mga bagay na ito, mas mahusay na mabilis na gawin ang kanyang operasyon. Anong ginagawa niyo? Kami ay mga tauhan ng morgue. Hindi pa siya patay, bakit siya hilahin sa ganoong lugar? Hindi maisip ng lalaking ito kahit sa kanyang panaginip. Kakapanganak lang ni Mrs. sa ospital. Naging isang masa ng mga bangkay. Ang biglaang balitang ito ay nagpadurog sa puso ng asawa. Sa pagkakataong ito ay hinailan ng lalaki ang kamay ng doktor. Nakiusap sa kanya na iligtas ang kanyang asawa. Ngunit ang sabi ng doktor ay hindi na ito mailigtas. Gayunpaman, ang amniotic fluid embolism, hindi na kayang iligtas ang buhay ng ina. Yung makita mo yung taong mahal mo na idineklara mong patay ng ganon. Nalungkot si Sahyun at patuloy na tinatawag ang kanyang pangalan. Akala pa niya natutulog lang ang asawa niya. Nakita ng doktor doon ang eksenang ito. Hindi napigilan ang kanilang mga luha. Dahil hindi umaasa ang lahat na totoo ito. Nalaman ng biyenan ang pagkamatay ng kanyang manugang. Nahimatay din on the spot. Hintayin mong magising ang matanda. Hindi pa rin matanggap ang katotohanan ito. Hanggang sa makarating silang dalawa sa delivery room. Kinumpirma lang ito. Oh Diyos ko, ang aking manugang. Bilisan mo at mag-isip ng paraan. Oh my God, bakit nangyari ito? Hindi pa tinatawag ng manugang ang pangalan ng sanggol. Kaya pala hindi ako makapikit, dahil umalis si Songwon na labis na nagpalungkot sa buong pamilya. Masayang buhay ng anak pagkatapos ng kasal. Ito ay isang maikling panahon lamang ng 5 buwan. Diyos ko, hindi mo sinasadyang naalis ang manugang natin ng ganoon? Ngayon nakikita ko ang isang magandang sanggol. Gaano ka dapat maging masaya, ngunit nang makita ng buong pamilya ang sanggol. Sa sobrang lungkot ko napaluha ako, sa hindi inaasahan, isang bagong buhay ang dumating. Kinuha ang buhay ng ina ng bata. Tignan mo yung bata, kung titingnan mo ang 5 pandama, malalaman mo na sila ang laman at dugo ng ating pamilya. Ano ang dapat kong gawin, aking kaawa-awang sanggol? Ngayon ang 2 matatandang tao ay higit na nagmamahal sa kanilang mga apo. Sa sandaling ipanganak ang sanggol, nawala ang kanyang ina. Kaawa-awa ang bata. Ang sabi ng ama kahit na ang bata ay walang pagmamahal ng kanyang ina. Ngunit ang lolo at lola ay parehong magiging taga-suporta. Sa paglaki pa lang ng bata, nawalan siya ng kasama ng kanyang ina. Bukod dito, ang ikalawang kalahati ng buhay ni Sahyun ay nangangailangan din ng isang asawa. Kaya agad naalala ng ama ang kanyang naunang manugang. Ipinapalagay na si Hae-ryung ang ina ng sanggol, ay isang napakahusay na pagpipilian. Ngunit sa tingin ng ina ay hindi masyadong naiintindihan ng kanyang asawa ang mga babae. Ngayon ay napakabuti ng kalagayan ni Hae-ryung. Paano siya pumayag na makipagbalikan kay Sahyun? At saka, sa loob-loob ko ay tiyak kong iisipin na ito ay ganti. Anyway, noong una ay si Songwon. Araw-araw, kinuhugasan niya ang kanyang mukha ng luha. Higit pa rito, si Sahyun at ang dati niyang asawa ay wala nang nararamdaman para sa isa't isa. Sa sandaling ito, biglang nagring ang telepono ng ina. Si Hae-ryung pala ang unang tumawag sa kanyang biyenan sa mga oras na ito. Pagkakuha niya ng telepono, tinanong niya kung may nangyari. Dahil narinig niya ang sinabi ng isang kaibigan. Nakita si Sahyun sa morgue. Naisip pa nga na may nangyari sa kanyang biyenan. Walang masabi ang biyenan. Sa loob ng kalahating araw na walang sinasabi, nasa tabi niya ang ama at hinawakan ng telepono. Sabihin mo sa kanya ang totoo. Paliwanag na biglang pumanaw si Songwon dahil sa panganganak. Ito ay isang bagay na nangyari lamang ngayong umaga. Nang marinig ni Hae-ryung ang balitang ito, labis siyang nagulat. Ngunit kapag tinanong tungkol sa kalagayan ng sanggol, buti na lang at malusog siya. Bukod dito, siya ay isang napakagandang sanggol. Matapos malaman ni Hae-ryung na namatay na si Songwon, makipag-ugnayan kaagad kay Sahyun. Ngunit wala siya sa mood na sagutin ang telepono. Kaya personal siyang lumapit. Nais kong makita kung ang aking dating asawa ay nangangailangan ng anumang tulong. Ngunit tinatanggihan ni Sahyun ang kabaitan ni Hae-ryung. Magpasalamat din sa kanya. Kung saan ang mabuti ay may kasamang mabuti, ang kasamaan ay may kasamang kagantihan.
Ito ang ganti mo, dahil namatay si Songwon. Ang galit ni Hae-ryung kay Songwon ay unti-unting nawala. Gusto lang niyang magsumikap para sa kanyang kaligayahan. Ang matagumpay na paghabol sa bagong ministro ang kanyang layunin. Kaya madaling araw ay tinawag niya ang ministro. Gustong libutin ang kanyang bahay. Hindi kasi masyadong maganda ang feng shui kung saan siya nakatira. Tuwing gabi kapag natutulog ako, ang aking higaan ay idiniin sa akin. Sa makatuwid, nais kong kumonsulta ng kaunti sa kanyang ward. Tingnan kung may angkop na apartment para sa'yo. Hindi naman tumanggi ang ministro at agad na pumayag. Noong araw na iyon ay bumili si Hae-ryung ng mga sariwang bulaklak sa bahay ng ministro. Nananabik siyang makasama ang lalaking ito. Ano ang aanihin? Ngunit ang nakakadismaya sa mga tao ay, sa bahay, may babaeng maid na nagiging bombilya para sa 2 tao. So Hae-ryung used the excuse to tour the house. Pinuri rin niya ang night scenery dito na napakaganda. Ang pag-inom ng alak at pakikinig sa musika ay talagang sobrang romantiko. Ngunit sa buong proseso ay hindi tumugon ang ministro kay Hae-ryung. Tuwing dinadala ng dalaga ang problema, ang bawat isa ay makakatanggap ng parehong sagot, walang ibang paraan. Si Hae-ryung lang ang nakakapagsalita para sa sarili niya. Nagugutom ako at gusto kong samantalahin ang pagkakataong ito para hilingin sa ministro na maghapunan kasama siya. I have an appointment, how about you eat with my maid? Tiya, hindi na kailangan, nahihiya ako sa mga estranghero. Si Hae-ryung ay orihinal na nagplano na sumama sa ministro. Gumugol ng isang tunay na romantikong gabi. Ang resulta ay walang pag-unlad. Napilitang umalis. Hindi niya alam na talagang hinahabol ng ministro ang kanyang pinuno. Bukod dito, ang kanilang relasyon ay umunlad din sa isang medyo mahiwagang antas.